Noong bago magkaroon ng palitan ng Senate President o palitan ng leadership ng Senado, that was a Monday, no? May 13, if Opo. I'm not mistaken. May 11, I filed a column sa Manila Standard. Ang title ay The Plot, no? Kung The saan inilahad ko yung isiniwalat sa akin tungkol sa CONAS or pag-convene ng Constituent Assembly upang baguhin ang ating konstitusyon. This was revealed to me and 9 other people on Thursday, the previous Thursday. Ano ba petsa yung 14. Ha? May Mga 14 po. Hindi. Previous week. May 10, May 9. 7. Ha? 7 po. The previous Thursday, oo. Noon, ano. At out of the blue yun eh. Kinuwento niya na sa VIP lounge ng Solaire, no? Solaire Casino Hotel, ay nandoon si Senate President Tito Soto kasama ang kanyang secretary si Mark Mendoza, dating Congressman Mark Mendoza, at si Speaker Bogie Laurel, kasama naman ang isa sa kanyang mga deputy speakers, Attorney Ferdinand yata yun, no? Hernandez, taga South Cotabato. At ang tinatalakay o ang pinag-uusapan ay yung pag-convene nga ng Kongreso into a Constituent Assembly to amend or revise the Constitution. Ang binanggit sa amin ay magkakaroon daw or ang isa daw sa mga panukala ay magkaroon ng term extension para sa kasalukuyang re-electionist na mga senador, 12 yan, at sa lahat ng mga congressmen. Term extension kasi gagawin nilang regional ang eleksyon ng Senado. Right now, we elect our senators nationwide. Gagawin daw regional at the ratio of either 2 per region, which means 2 times 18, 36, or 3 per region, which means 54 members of the Senate. So, to transition into that, i-extend na lamang yung term nitong 12 senador na either graduating or kailangan ng mai-re-elect sa 2028, no? Yun ang sinabi, no? Sa amin, no? Na at since we only have 2 years before the elections of 2028 as is scheduled under the present constitution, inisip ko, right after the SONA, magkakaroon na ng ganyan, mag-a-attempt na magkaroon ng Constituent Assembly. So yun ang sinabi sa amin. Ngayon ako naman, una, nag-usap kami ng 3 doon sa mga nandoon. Pagkatapos nun, at ang usapan namin, bakit isiniwalat yan sa atin? No? Na hindi naman namin tinetake up. Wala naman kami kamuang-muang o ka-idea na magkakaroon ng CONAS, no? Akala namin tulog na yung posibilidad na yan matapos yung pirma iniskatel sa Senado, di ba? So ang isip namin, considering na alam nung nagsiwalat na ako ay sumusulat ng column, hindi ito off the record, no? Hindi ito confidential. Kasi 10 kami at isa pa alam niyang manunulat ako at kuminsan i-interview ako. So syempre parang kayo mga journalist kayo. Scoop mo yun di ba? Yes, So isiniwalat hindi ko naman isinulat as a news item. Sinulat ko sa aking column na lumabas nung May 13. Wala rin akong ka-idea na meron palang ugong sa Senado na magpapalit ng leadership, no? Nagkataon lang na May 13. Ngayon, hindi ko alam kung si Senator Amy Marcos una, tinanong ako ni Senator Amy patapos mabasa yung column ko.
no? I mean, she was able, siguro yung staff niya, pinabasa yung column ko. So tumawag sa akin si Senator Amy at tinatanong kung ano yon, no? So sinabi ko exactly the same thing, the same story that I'm telling you now. At tinanong niya, sino yung nagsabi sa'yo? Sabi ko, hindi ko pwede sabihin yan, no? Hindi ko pwede sabihin yan. At dun sa interview naman kay Secretary Trixie Angeles, tinanong din ako ron at ang sabi ko, kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Kaya miski kay Senator Amy, hindi ko sinasabi kung sino. Sinabi ko na lang, base na lang dyan, ikaw na magano. Kaya I think in her case, she must have, siyempre, senadora yan. Marami ring sources kung sino-sino pang kinausap niya. At ngayon, sinasabi niya, na hindi ko naman sinasabi niya na ang plano ay hindi lang term extension ng mga senador at congressmen, kundi pati ang Pangulo. No? Right. Siya, sa kanya na yon, hindi yung galing sa akin. At hindi yung sinabi sa akin nung source ko. Kaya sinabi sa amin, tandaan nyo, 10 kaming nakinig nun, sinabi sa amin at kaharap ako na manunulat ako, sinabi sa amin, dahil yung mismong nagsiwalat sa amin, hindi gustong mangyari itong CONAS na pinaplano ng liderato ng 2 kamara. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan, no? Kay political expert, political analyst, political strategist na si Lito Banayo, no? So siya pala yung unang nagsiwalat dito mga kababayan at tinawagan ni Senator Amy Marcos, no? Patungkol nga dito sa niluluto di umano na Constitutional Assembly, no? Para nga sa term extension ng mga kasalukuyang politiko na magtatapos na ngayong 2028, no? Particularly po dito sa mga congressman, kasi every 3 years lang naman yung kanilang termino, at sa mga senador nagagraduate, no? Or matatapos yung termino sa 2028. At ngayon ay ito yung kanilang binabalak, no, na i-extend yung kanilang termino hanggang 2031 at bubusisiin nila or baguhin nga itong batas natin na nag-uutos na magkakaroon ng eleksyon sa 2028 nga mga kababayan. At ang gusto pala nilang mangyari dito sa kanilang CONAS, itong mga senador ngayon na kasalukuyan ay national, no, yung kanilang scope, no, all over Philippines at pati doon sa mga OFWs abroad ay pwedeng makaboto nga through absentee voting dito sa mga senador. At balak pala nilang palitan yan mga kababayan into regional na, no? Per region na yung mga boboto per senador mga kababayan, hindi na po sila or hindi na gaya ngayon na national, no, lahat pwedeng bumoto kagaya ng presidente at vice president. So sa tingin ko mga kababayan, ginagawa nila yan sa ngayong pangyayari kasi sa senador, kung boboto sa impeachment laban kay VP Sara in the future, no, kung may mga ganitong pangyayari ulit, dahil nagdadalawang isip yung mga senador na boboto dito sa pag-impeach kay VP Sara, knowing yung mga supporters ni VP Sara from Visayas at Mindanao ay talagang dihado sila mga kababayan, no? Or malaki ang chance na matatalo sila kung i-impeach nila si VP Sara. So ganito yung aking nakikitang senaryo, no, or dahilan mga kababayan, kaya gusto nilang baguhin yung scope, no, ng mga magboto ng mga senador per region na daw mga kababayan, hindi na national. Kasi pag national kasi talagang medyo baka hindi na makabalik yung mga senador na mag-convict, no, kay VP Sara Duterte if ever man in the near future kung mangyayari ulit ito, no. At itong termino ng pag-extend mga kababayan na sinabi ni Lito Banayo at ni Senator Amy Marcos, no, although yung sinabi lang ni Lito Banayo daw ay congressman at senador lang yung mag-extend, no, pero kay Senator Amy Marcos yung source niya ay pati ang presidente mismo ang mag-extend hanggang 2031 mga kababayan, no. At sa aking pananaw dito mga kababayan, no, medyo may katotohanan naman yung term extension ng Pangulo rin hanggang 2031 mga kababayan, kaya umalma nga itong si Senator Amy Marcos,
no, at kahit kapatid niya ito ay hindi po siya papayag na mag-extend pa ng termino, no. At sinabi niya naman na ayaw niyang ganito kasi nangyari na nga po sa kanila yan, sa kanyang tatay na umabot ng 20 years yung panunungkulan, no, or pamumuno bilang presidente, mga kababayan. At talagang sa aking opinion, no, may pattern na po, mga kababayan, or meron na po siyang president kasi, no, mga kababayan. Nagsimula sila noong PI. Kung matatandaan po natin, talagang meron po silang PI, no, na ginagawa doon sa House of Representatives, although hindi nga lang po nag-prosper dahil talagang tutol si dating Pangulong Duterte, no, very vocal po siya, kinalaban niya yung PI na yon, although sinasabi nila na yung sa economic provision lang daw yung babaguhin, mga kababayan. At si Senator Amy Marcos din yung tutol din dyan, dahil sinabi ni Senator Amy kay PBBM daw na once buksan mo yan ay lahat ay pwedeng pakialaman, no, kaya talagang delikado rin po yun, mga kababayan. At talagang sa tingin ko ay may balak talagang mag-extend pa sa kanilang pwesto, no, itong kasalukuyang administration, mga kababayan. At hindi po natin ipagkaila na nangyari na nga po nung sa PI, at ngayon meron na namang CONAS na lumilitaw na tinatrabaho nila, no. At although sinabi naman dito ni Ping Lacson na hindi daw po totoo yung Constitutional Assembly, yung term extension, no, lie daw po yun, no. At si Senator Soto naman ay meron pong pahayag na ang idea daw po yan ay nagsimula kay House Speaker Bogie D. At dinideny niya ngayon na yung patungkol sa source niya, Senator Amy, na mali daw po yung pagdinig, no, or mali yung pagpakinig niya doon sa issue na yan, no, or sa mga bagay na yan. At dinideny niya, mga kababayan, no, sabi ni Senator Soto na mali siya, no, mali daw si Senator Amy. Never daw pinag-usapan yung CONAS doon sa meeting na yon doon sa Soler. So ibig sabihin dininay niya yung meeting nila sa CONAS, no, pero tama na nandun sila nag-meeting, mga kababayan, sa Soler. So sa palagay ko tama yung information ni Sir Lito Banayon na nagmi-meeting nga po sila doon sa VIP lounge, no, sa Soler Hotel and Casino. Kasama sila Soto at yung mga opisyalis ng House of Representatives sa pangunguna ni House Speaker Bogie D, mga kababayan. At tingnan natin kung ano pang mangyari, mga kababayan, no, dahil ngayon ay wala na po si Tito Soto sa Senado bilang Senate President, or hindi na po nila hawak yung liderato ng Senado, mga kababayan. At kaya nakikita natin na siguro yan yung pinakadahilan, no, bakit gusto nilang palitan si Senate President Alan Cayetano, mga kababayan, dahil hindi na po magaganap or mangyayari yung kanilang binabalak na CONAS, kung totoo man kung totoo man yan, no, yung di umano'y Constitutional Assembly na mag-extend yung mga termino ng mga politiko ngayon na nakaupo dito sa Senado at sa mga congressman, at pati na nga po yung sa presidente, sabi ni Senator Amy Marcos na mag-extend hanggang 2031, mga kababayan. So talagang isa yan sa mga dahilan siguro, no, bakit pilit nilang palitan itong si Senate President Cayetano, mga kababayan. At may umuugong na balita na itong 11 na minority senators ngayon ay balak nilang iluklok, no, itong si Senator Gatchalian bilang Senate President, mga kababayan. Ipapalit nila kay Senate President Cayetano. At para sa aking opinion na di hamak, mas magaling naman si Senate President Alan Cayetano dahil isang abogado, no, si Senate President Cayetano, compare naman dito kay Gatchalian na hindi naman po siya abogado, mga kababayan, no. Itong si Gatchalian mas maalam itong si Senate President Alan Cayetano, especially ngayon na merong impeachment trial na magaganap dito sa Senado, ay karapat-dapat man lang na talagang abogado yung mangmuno sa kanila, no. Kagaya po noong mga naunang mga impeachment trial, sila Enrile, abogado si Enrile, sino pa yung mga dating abogadong Senate President, sila Coco Pimentel, yun yung dapat na ilagay talaga na Senate President, no, sila Chis Escudero, mga abogado, sila Franklin Drilon, ay deserving sila, mas bagay silang mamuno, no, sa Senado kasi mga abogado sila, compare dito sa mga hindi abogado na mga senador na iluluklok bilang Senate President, mga kababayan. So yun po yung aking pananaw, at for sure maraming mag-agree sa akin, no, na karapat-dapat lamang na abogado yung mamuno o yung Senate President na iluklok nila dyan sa Senado. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa isiniwalat, no, ni Sir Lito Banayo, ito nga patungkol sa niluluto di umano na Constitutional Assembly, no, or itong term extension
sa mga kasalukuyang mga politiko na magtatapos na yung termino sa 2028. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.